Isang nakakahilakbot na gabi sa inyong lahat. Ang susunod na kwentong tampok ay mula sa koleksyon ng Scariest Pinoy Stories Volume 2 ng librong The Balete Chronicles. Tutukan sa tampok nating istorya na pinamagatang Joey 2. Oras na naman ng Ma, gagabihin ako ng uwi mamaya ha. Pasigaw na paalam ni Joey sa kanyang ina. Nasa ikalawang palapag kasi ang lalaki, samantalang ang kanyang inang si Mrs. Montes ay nasa ibaba at nagluluto ng hapunan. At bakit? San ka na naman pupunta? May pasok ka bukas, di ba? Paalala ng ginang. Nakaugalian na kasi ng binatang anak na abutin ng umaga sa kagigimik gaya ng mga kabataan na nasa ganoong edad sa panahong iyon. Katatapos naman yung finals namin eh. Tsaka 1 week na lang, summer vacation na oh. Class cards na lang ang kukunin ko bukas ng hapon kaya walang hassle kahit malita ko umuwi mamaya. Doon naman ako pupunta sa birthday party ng kabarkada kong si Melo eh. Alam mo na, may konting inuman. Pero wag ka mag-alala, hindi naman ako maglalasing. Magpapakita lang ako doon kasi nakakahiya. Nandun pa naman yung iba kong classmates nung high school. Mahabang paliwanag ni Joey. O sige, basta't hindi ka maglalasing ha. Hindi ko ilalak yung pinto para makapasok ka na kaagad pag uwi mo. Tsaka alam mo namang sira yung susian niyan. Sira yung lock niyan, di ba? Wala pa kasi yung gagawa niyan eh. Baka daw Sunday pa pupunta. Bili ni Mrs. Montes sa anak. Ayos! Thanks ma! Kilala mo naman ako eh. Maingay ako kapag hindi nakainom. Tahimik naman pag nakainom. Doon pa lang malalaman mo na kung lasing ako o hindi. Pero I promise, I wouldn't get drunk talaga. Masayang pangako ng binata sa ina. Balete Chronicles. Kinagabihan, naalimpungatan si Mrs. Montes. Napabalikwas siya mula sa mahimbing na pagkakatulog. Eksaktong 12:00 na ng hating gabi pagsilip niya sa kanyang relo. Agad niyang naisip, nakauwi na kaya si Joey? Kaya nagpasya na lamang siya na tumayo at silipin sa kwarto nito ang anak upang malaman kung nakauwi na nga ba ito. Hanggang 11:00 lamang kasi ang paalam nito sa kanya. Gayon na lamang ang pagkadismaya ni Mrs. Montes nang makitang wala pa si Joey sa kwarto. Hindi pa pala ito nakakauwi ng bahay. Diyos ko talaga. Pagagalitan talaga kitang bata ka. Sinabi nang huwag magpapahating gabi't may pasok pa kinabukasan eh. Nag-iinit ang ulong na isip ng ginang. Plano talaga niyang sermonan ng kanyang binata pagdating nito sa bahay. Bumaba ang ginang sa unang palapag ng bahay upang abangan ang pag-uwi ng kanyang binatang anak. Binuksan niya ang ilaw sa salas at kusina upang malaman agad ng anak na naghihintay siya sa atrasadong pag-uwi nito. 1:00 pasado na ng madaling araw, pero wala pa ring Joey dumadating. Nagpupuyos na sa galit si Mrs. Montes. Tatawag na sana siya sa bahay ng barkada ni Joey nang makarinig ang ginang ng mahihinang sunod-sunod na katok. Agad na tinungo ni Mrs. Montes ang pintuan at sinipat ang kumakatok. Hindi niya maaninag agad ang isang lalaki. Tila umiilaw sa gitna ng dilim ang 2 mata na sumalubong sa ginang. Joey? Joey! Di ba sabi ko iiwan kong bukas itong pinto? Bakit ka kumakatok? Lasing ka no? Sermon agad ang isinalubong ng ginang sa kanyang binatang anak.
Hindi naman sumagot si Joey. Agad na pumasok ito at pagkatapos ay tumayo lamang sa may salas imbes na umakyat sa taas. Nanatiling nakatingin lamang ito ng pailalim sa ina. "Oh, at bakit ayaw mo pang umakyat sa kwarto mo? At bakit hindi ka rin kumikibo?" "Sinasabi ko na nga ba't lasing ka eh. Napako ang pangako mo na hindi ka maglalasing. At saka yan ang napapala mo sa mga barkadang bad influence sa'yo." Tuloy-tuloy na pagsopla ni Mrs. Montes sa inakalang lango sa alak na binata. Hindi pa rin natitinag si Joey sa kinatatayuan nito. Andun pa rin siya at matalas na nakatitig lamang sa ina. Nangingitim ang paligid ng mga mata nito. Nagpupuyos na nakatikom ang mga kamao nito na tila nagpipigil na manakit ng tao. Nang hilakbot si Mrs. Montes sa inasal ng anak. Kung kaya't bulyaw ng ginang, "Oh my God! Did you take drugs, Joey? At bakit ka ganyan makatingin sa akin ha? Ano, lalabanan mo na ako ha? Ano? Ano pinainom at saka pinahitit ng barkada mo sa'yo ha? Answer me!" Subalit imbes na sagutin ang sinasabing iyon ng ginang ay nakakakilabot na bulyaw ang ibinalik ni Joey. Sumigaw ito ng napakalakas na animoy magwawala kung kaya't napaatras si Mrs. Montes at nakadama pa ng mas matinding takot sa inaasal ng anak. "Go to your room now! Hindi pa tayo tapos ha! Go now!" Utos ni Mrs. Montes sabay turo sa kwarto ng anak sa ikalawang palapag. Pinipilit niya na hindi magpakita ng takot. Alam niyang may mali sa kanyang anak. Hindi niya kilala kung sino man ang nasa kanyang harapan ng sandaling iyon. Dahan-dahan namang tumalili si Joey. Umakyat ito sa hagdanan na parang walang bigat. Nakakapagtaka ni hindi man lamang tumunog ang luma na nilang hagdanang kahoy sa pag-akyat ng binata. Matapos ay nag-alangan pa ito sandali at tila nalilito kung saang kwarto papasok. Kitang-kita ito ng ginang mula sa ibaba habang nakasilip sa may paanan ng hagdanan. Mabilis na nakaisip si Mrs. Montes ng paraan at, "Oh, nandyan ka na sa harap ng kwarto mo. Hindi ka pa ba papasok? Ganyan ka ba kalasing, Joey?" Kunway sigaw niya. Ilang saglit pa ay naramdaman na rin ng ginang ang pagsara ng kwarto nito. Doon na napadasal ng taimtim si Mrs. Montes. Alam niya, malakas ang kutob niyang hindi niya anak ang pumasok sa loob ng kanilang tahanan. Inisip ng ginang na lumabas na lamang ng kanilang bahay upang humingi ng saklolo. Subalit sino pa nga ba ang tutulong sa kanya sa ganitong disoras ng gabi? Tulog na ang lahat. Payapa na ang paligid. Naglakas loob na lamang ang ginang. Kapit ang rosaryo ay dahan-dahan siyang umakyat ng hagdanan patungo sa kwarto ng binatang anak. Kailangan niyang masigurado na si Joey nga at hindi ibang tao. Kung tao nga ba o isang nilalang ang nakapasok sa loob ng kanyang tahanan. Pagdating sa harap ng pinto ng kwarto ni Joey ay huminga pa siya ng malalim. Nilakasan niya ang loob at pinatapang ang sarili. Matapos ay unti-unti niyang pinihit ang doorknob. Iniawang ang pinto at bahagya siyang sumilip sa loob. Isang lalaking nababalutan ng itim na tila isang anino ang nakalutang sa loob ng kwarto ng anak. Nasa anyo itong nakahiga sa kama
Subalit nakalutang ito sa ere at hindi naman nakasayad ang likod o katawan sa mismong kutsyon ng kama. Panginoon ko! Tanging nasambit ng ginang pagkakita sa maligno. Wari ay narinig naman siya nito. Kahit hindi gumagalaw ang katawan ay biglang umikot ang ulo nito mula patalikod hanggang paharap. Matapos ay biglang dumilat ang mga mata at tumitig ng malalim sa ginang. Napansin ni Mrs. Montes na walang itim ang mga mata nito at pulos puti lamang. "Halimaw! Maligno! Lumayas ka sa bahay ko!" Sigaw ng nahintakutang ginang sabay pakita ng kanyang rosaryo. Mabilis namang bumangon ng maligno mula sa pagkakahiga sa ere. Nasa aktong lumulutang ito at papunta na kay Mrs. Montes. Sa takot ay agad na tumakbo ang ginang. Halos matalon na niya ang hagdanan pababa at hindi na niya namalaya ng pagkadulas at tuluyang pagkahulog dito. Otomatikong nagdilim at umikot ang kanyang paningin bago pa man tuluyan siyang nawalan ng malay. Ma! Ano nangyayari sa'yo? Bakit nandito ka sa may paanan ng hagdanan? Nahulog ka ba? Tanong ni Joey sa ina na unti-unti nang nanunumbalik ang malay. Nang makita si Joey na kanlong-kanlong ang kanyang ulunan ay nagpumiglas agad si Mrs. Montes at inakalang ang maligno pa rin ang kaharap. "Ma, ano ka ba? Ako to, si Joey, ang anak mo." May pag-aalalang sigaw ni Joey sa ina. Doon na natauhan ng lubos ang ginang. Agad siyang napayakap sa anak at tuluyan ng napaiyak. Matapos ay napansin din niyang nasa may salas ang ilan sa mga barkada ng kanyang anak. Nakatingin ang mga ito sa kanya at, "Sorry ma kung nalate ako. Kaya nga kasama ko na sina Melo eh. Hinatid nila ako para makahingi ng paumanhin sa'yo. Hindi naman kami nag-inuman. Nanood lang kami ng rock concert dyan sa may kabilang bayan eh." Sorry po tita. Tinapos pa po kasi namin yung concert. Hinatid na po namin si Joey para hindi kayo mag-alala. Sige po, alis na po kami. Magalang na paalam ni Melo at isa-isa na ring nagpaalam ang mga barkada ng kanyang anak. Nang makaalis na ang mga ito, ay saka muling inusisa ni Joey ang ina. "Bakit ba ma? Anong meron?" May tao. May maligno nakapasok sa bahay at nandun siya sa kwarto mo." Agad na tumakbo papaitaas si Joey. Inisa-isa ang bawat sulok ng bahay maging ang mga kwarto. Subalit wala doon ang sinasabi ng ina. Kinabukasan ay agad na nagpatawag ng albularyo si Mrs. Montes. Ayon sa manggagamot, isang lamang lupa na nakatira sa isang puno sa likuran ng kanilang bahay ang nanggagaya sa anyo ng kanyang anak at pumasok na lamang sa kanilang bahay. Matapos tawasin, nalaman na galit ang lamang lupang ito sa ginang dahil madalas itong nabubulabog sa ingay ng boses ng ginang. Bagay na hindi naman maipagkakaila ng huli. Sa tulong din ng parehong albularyo ay nag-alay ng dugo ng itim na manok ang ginang sa punong manggang binabahayan umano ng lamang lupa. Nangako rin daw itong hindi nagagambalain pa ang mag-ina. Subalit paminsan-minsan ay nakikita ng mga kapitbahay si Joey na nakadungaw sa bintana ng kwarto nito.
lingid sa kanila. Ang totoong Joey ay kasalukuyang araw-araw na nasa paaralan at maghapong wala sa kanilang bahay.